Kumusta po? Yan, okay. Dali Ano ko lang to, lipat ko lang to. Ikaw dito ka. Yan, okay. Muna tayo ng water. So, yan na nga mga kaibigan, no? Live po muli tayo, Admin Rich po. Yan. So, hindi tayo magpaligoy-ligoy, guys, no? Yung topic po natin ngayon ay tungkol nga po dito sa mga paninira, no? Sa ating Pangulo, lalong titindi sa mga susunod pa na mga araw, guys, no? Lalong titindi ang paninira sa ating Pangulo sa susunod pang mga araw dahil po sa greed, no? Ng mga kalaban niya sa politika na hindi po nila ma-contain ang kanilang mga greed. At si Aimee, mga kaibigan, alam niyo ba si Aimee talagang super nag-aalala na dahil ang sabi nga po niya ay ma-appoint na po, no, si Secretary Boying Rimulya na yan, no? So yan po mga kaibigan, isa po yan sa ating topic, no? So naku, nalaglag yung ano, saglit guys, nalaglag yung aking ballpen. Naku, laglag. Wait. Naku, nabali pa yung aking ballpen. Ang mahal-mahal ng ballpen na to. Nabali pa. Saglit guys. Yan. So, yan nga po mga kaibigan, no, yung ating topic. Yan, so, tayo ay start na at hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. No? Nabali ang aking ballpen na maganda. Yan. Okay guys, tuloy lang po tayo. Eto nga mga kaibigan, ano ba yung sinasabi kong paninira, no? Very consistent po at very persistent ang mga kalaban ng ating Pangulo sa politika na ito po ay talagang nagtutulong-tulong, ginagawa po nila ang lahat ng paraan para po sirain ang ating Pangulo, no? So, ano ba yung sinasabi ko na yan, mga kaibigan, no? So, bago ang lahat, guys, bago po ang lahat ay, okay, gusto ko lang itali yung aking buhok. Yan, tali ko lang ang buhok ko. Para makapag-start na tayo. Yan. So, papakita ko sa inyo itong isang video, guys, no? Itong isang video na to ng paninira, no? Sa ating Pangulo. So, gusto kong panoorin niyo itong video na to, guys, no? At comment down kung ano masasabi niyo dito, no? Okay. Okay. Pakinggan natin, guys, Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang naka-record. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas ito, pero girl, yun ang umpisa, tatapusin ko. Yan. So, komentuhan natin mga kaibigan, no? Si Chavit. Yan. So, ano ba yung pinapakita na yan ni Chavit? Yan po mga kaibigan ay issue during the time of Pinoy. Yan po yung Napoles, no? Napoles yung sa pork barrel scam na tinatawag, no? So, yan po mga kaibigan, inilabas po ni Chavit Singson. Okay, una muna, saan ba nanggagaling ito si Chavit Singson? Bakit ba tila ngayon ay naging anti-Marcos at galit na galit siya sa ating Pangulo? Okay, obvious na obvious mga kaibigan, yung galit niya sa ating Pangulo ay dahil hindi po niya nakuha ang kanyang gusto. No? At lumalabas naman po mismo galing sa kanyang bibig, no? Lalong-lalo na nung sa kanyang conference, no, na
tungkol po doon sa kanyang pamangkin nga ba yon na gusto niya ay ma-appoint no ng ating pangulo, at may sabi pa nga niya na umiyak daw yung kanyang pamangkin, no, umiyak daw dahil expected na siya ay appoint. So in short mga kaibigan, kitang-kita natin na yung pagiging anti-Marcos na ngayon ay dahil po hindi niya nakuha ang kanyang gusto. At saka medyo natatamaan po sa investigasyon, no, yung mga proyekto sa kanyang baluarte sa Ilocos Sur. So, meaning to say mga kaibigan, kasi guys, si Chavit din po ay meron ding construction firm, no? Sa pagkakasabi po, no, sa mga balita ay meron din siyang involved din siya sa mga construction firm, no? So, dito kitang-kita natin na meron siyang interest, no, na hindi po naibigay ng ating Pangulo. Katulad po ng mga anti-Marcos ngayon, na mga hindi naibigay ng ating Pangulo, no, tulad ng mga Duterte. Bakit sila naging anti-PBBM? Dahil hindi naibigay ng ating Pangulo yung kanilang mga hinihingi, yung kanilang mga ine-expect, at hindi po naibigay ng ating Pangulo. Dahil mas pinili po ng ating Pangulo ang bayan. Bayan muna, bayan bago ang mga kaibigan. Bayan muna, mga Pilipino muna bago paboran ang mga kaibigan. Ganyan po ang ating Pangulo, no? Country first, the Philippines first. Bayan muna, ang interes muna ng bayan, ang interes muna ng mga Pilipino, ng Pilipinas, ang kanyang inuuna bago yung mga pamilya, kaibigan, no? Above all, bayan muna. Yan po ang ating Pangulo. So, kitang-kita po natin dito na hindi po niya kasi napaboran, no, si Chavit Singson. Kaya po, si Chavit ay mukhang naninira na, no, sa ating Pangulo. At ginagamit nga niya itong pork barrel daw, mga kaibigan, no, na alam naman natin, napakadali lang naman po i-debunk niyan eh. Sino po yung mga nakulong dyan po sa pork barrel scam? May kasama bang Bongbong Marcos? Di ba wala? Ang nakulong sa mga pork barrel scam, Jingo Estrada, Bong Revilla, at saka si Enrile, no, na panagot din, at may iba pa, no, si Napoles yung pinaka talagang nagsuffer dyan sa pork barrel scam. May nakita ba kayong nakulong na Bongbong Marcos, na nahatulan na Bongbong Marcos? Di ba wala? At nakakatawa pa mga kaibigan, ang pinapakita niya dyaryo, hindi judgment ng korte, no? Ang pinapakita ni Chavit Singson ay dyaryo, hindi judgment ng korte or ng kahit anong RTC court or Supreme Court. At isa pa mga kaibigan, isang napakalaking argument natin dyan. Sa panahon na yan, Pinoy yan eh. Pinoy, Aquino administration. Nakilala naman natin, Pinoy ay sobrang talagang anti-Marcos. At during that time, mga kaibigan, nakita naman natin, di ba, na lahat ng mga klaseng mga issue, talagang gusto nilang isyuhan, no? Lahat gusto nilang isyuhan si Pangulong Marcos, si PBBM, no? Gusto nilang magkamali, makita nila na magkamali si PBBM, makita nila na merong pagkakamali para kanilang talagang mapin down. Kasi Pinoy administration yan eh, galit na galit, no, kay PBBM, galit na galit sa mga Marcos, na never again ayaw nilang makabalik sa pwesto. So, just imagine mga kaibigan, during the time of Pinoy, ginawa lahat, no, ni Pinoy, no, na talagang ang mga Marcos ay hindi talaga makabalik. So, meaning to say, kung during that time, no, sa panahon niya ni Pinoy, guys, malabo na magkaroon ng pork barrel si PBBM. Bakit? Kasi ang nagkakaroon lang ng mga pork barrel ay ang mga kaalyado. Make sense? Kaya nga nakakatawa na isipin na si Chavit Singson ay nagkakalat ng fake news. Dahil alam naman natin na during the time of Aquino administration, si PBBM ay nasa minority. Minority. At alam din naman natin, mga kaibigan, na ang mga, katulad ng sinabi ko kanina, ang nakakakuha ng mga pork barrel ay yung mga nasa majority.
At alam naman natin kung kaninong administrasyon yon. Aquino administration. Noynoy Aquino administration na isang anti-Marcos. So meaning to say, mga kaibigan, doon pa lang kita na mali di ba? Hindi magkakaroon ng pork barrel si PBBM dahil siya ay Marcos at dahil siya ay membro ng minority. At pangatlo mga kaibigan, hindi talaga tatanggap ang ating Pangulong BBM or Bongbong Marcos during that time, no, hindi talaga siya tatanggap ng pork barrel dahil alam naman natin mga kaibigan ng ating Pangulo na si PBBM during the time, maingat na maingat yan guys. Kasi alam niya na konting pagkakamali lang ay tapos na ang kanyang karir dahil Aquino administration yan. Kalaban, hindi niya kakampiyan. Hindi siya niyan ibaback-upan, hindi siya niyan ipagtatanggol. Aquino administration yan. At mag-aantay lang sila ng kaunti, no? Kahit kaunti man lang na butas para talagang akusahan si PBBM ng plunder o kahit na anong kaso. Mag-aantay lang sila guys, no, ng pagkakataon para kanilang masira si PBBM. But anong nangyari? O sabi ni Chavit Singson, may kaso daw, may kaso. O kung sakali man na totoo na kinasuhan, kung sakaling totoo na kinasuhan, napatunayan ba? Di ba hindi? Take note Aquino administration yan. Kung talagang merong pork barrel si PBBM, di ba dapat nakulong yan? Kasi Aquino administration yan. Pero sino ang mga nakulong? Di ba? Wala sa listahan si PBBM. At isa pa mga kaibigan doon sa report no ng mga pangalan no na binigay ni Napoles, walang nakalagay na Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Walang nakalagay. Andali guys, tingnan natin kung masi-search natin yung video na yun na ibinalita no sa ibinalita sa ABS-CBN yung mga kongresista, mga senador no na merong pork barrel. Yan. So natin Napoles pork barrel. Sangkot. Sa ano yun sa ABS-CBN yun Saan na makita ko? Luma na yun Lumang ano na yun guys dali At ito yata. Sandali Dali Ito. Kalihim, liladiliman ng DOJ. Kasama pa sa listahan ang 11 incumbent at dati senador, 3 kalihim ng gabinete at 75 kongresista. Exclusive, Okay, ito, pakinggan nyo to Nakuha po ng ABS Wala News ang si listahan PBBM. ni Janet Napoles na ibinigay po naman kay kalihim, liladiliman ng DOJ. Wala si PBBM. Kasama pa sa listahan ang 11 incumbent at dati senador, 3 kalihim ng gabinete at 75 kongresista. Exclusive, nagpapatrol, Doris Piconia. Ito ang listahan na ibinigay ni Janet Lim Napoles kay Leila de Lima nang bumisita ang kalihim kay Napoles sa ospital ng Nakuha ito ng ABS-CBN mula sa kakatiwalaang sources. Sa mga senador na nakinabang umano sa PDAF, nangunguna ang 3 pinakakasuhan na ng Ombudsman, sina Ramon Bong Revilla Jr., Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile. Nasa listahan din ang ilang incumbent senators, sina Tito Soto, Loren Legarda, Coco Pimentel, Alan Peter Cayetano, Gringo Honasan at Francis Chis Escudero. Isinabit din umano ni Napoles ang dating senador na si Manny Villar.
Maging si yumaong Senador Robert Barbers nasa listahan din. 75 na congressmen naman ang inilista din ni Napoles. 15 sa kanila kasalukuyang nakaupo pa. Kasama rin sa listahan si Budget Secretary Florencio Butch Abad, dating kinatawan ng Batanes, na isa rin umano sa mga nakatransaksyon ni Napoles. Ayon pa sa ABS-CBN sources, si Abad ang ikinanta ni Napoles kay De Lima na siyang pangunahing nagmaniobra ng PDAP scam. Sa mga ahensya naman na nakadeal daw ni Napoles, kasama ang Department of Agriculture at ang pangalan ni Secretary Proceso Alcala na dating kongresista ng Quezon. Bukod kina Abad at Alcala, may iba pang kaalyado ang Administrasyong Aquino sa listahan ng mga kongresista. Prominente sa mga ito ang magkakapatid na Congressman Reynaldo at Governor Alfonso Umali ng Oriental Mindoro. Dating Congressman Joel Villanueva na ngayon TESDA Administrator at dating Congressman Rufy Biazon na kasama sa second batch ng inireklamo ng DOJ sa Ombudsman.